Sa iba naman pong balita, bantay sarado ngayon ang suspect sa carnapping na si Raymond Dominguez. Pero pinapayagan ang pagdalaw sa kanya sa PNP Custodial Center kanina. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang pagdalaw sa kanya ng dating aktres na si Katrina Paula. Nakatutok si Dante Perello. Voluntaryong nagpunta sa Bulacan Police ang carnapping suspect na si Raymond Dominguez noong Sabado ng gabi para na rin daw sa seguridad niya. Sa loob ng Camp Alejo Santos sa Malolos, Bulacan, mahigpit ang seguridad para kay Dominguez. Guardyado siya 24 oras. Nang ilabas siya kagabi sa kampo at dalhin sa Quezon City Fiscal's Office, todo ang seguridad para dito. Hindi bababa sa 20 pulis ang kasama sa convoy. Bit-bit ang matataas na kalibre ng baril. Nakapalibot sa kanya ang mga pulis na bantay niya, halos di malapitan. Mula Quezon City Justice Hall, diniretso si Dominguez sa Custodial Center sa Camp Crame. Dito na nagpalipas ng gabi si Dominguez, gwardyado ng mga pulis. Kaninang umaga, dinala sa Malolos RTC si Dominguez. Di rin basta-basta ang seguridad para sa kanya. Kasama niya sa biyahe ang mga armadong tauhan ng PNP Support Services para sa pre-trial hearing ng kasong carnapping and robbery with violence and intimidation. Isinampa ang kaso laban sa kanya Nobyembre noong nakaraang taon ni Dante Escoto matapos carnapping di umano ng grupo ni Dominguez ang kanyang Toyota Fortuner. Pero di sumipot ang complainant sa hearing. It was reset on February 8, same time. Upon motion of the public prosecution, to which we cannot oppose because that is their right to ask for a postponement kasi this is only the first time yata hindi nag-appear yung private complainant. Bago ibiyahe pabalik ng Camp Crame si Dominguez ay kinamusta namin ang sitwasyon niya sa loob ng PNP Custodial Center. Mahirap. Bakit mahirap? Dahil bago pa lang ako dun eh. Pero ayos naman yung treatment sa'yo. Okay lang, oo. Eksklusibo namang nakuna ng GMA News ang pagdating ng dating aktres na si Katrina Paula. Hindi siya nagpaunlak ng interview pero sinabi niya na dadalawin raw niya si Raymond. May kasama itong bata. Bago kasi nagsimula ang hearing ay niyakap pa ni Raymond ang bata. Maya-maya pa isinalubong na sila ng ina ni Raymond na si Mrs. Betty Dominguez. Matatandaan na una ng itinanggi ni Katrina Paula ang naglalabasang balita na may relasyon sila ni Raymond. Mananatili muna si Raymond Dominguez sa PNP Custodial Center pero sa sandaling malaman ng korte na may sapat na dahilan at matibay na ebidensya sa mga kasong isinampalaban sa kanya ay maaari siyang ilipat. Depende na rin kung saan naisin ng korte. Dante Perello, Nakatutok, 24 oras. Sinalakay ng pulisya kagabi ang ilan pang safe house umano ng Dominguez Carnapping Group sa Pampanga. Doon natagpuan ang ilang mamahaling sasakyan at napakaraming chap-chap na mga piyesa. Nakatutok si John Consulta. Tatlong mamahaling sasakyan, 15 makina at gabundok na mga chap-chap na sasakyan ang bumungad sa mga tauhan ng Mabalacat Police nang pasukin nila ang bahay na ito sa Green Meadows Subdivision sa Mabalacat, Pampanga kagabi. Hinihinalang safe house din ito ng Dominguez Carnapping Group. Umagaw sa pansin ng mga otoridad ang tila marka ng dugong ito. Ayon sa source ng GMA News, dinala muna rito ang car dealer na si Benson Evangelista bago ito tuluyang pinatay sa Nueva Ecija. Yung nakitang suspected blood stains, paano natin to, pa-check natin if galing ito sa, kung ito ay human blood. Ayon sa mga otoridad, 6 na buwan na raw nangungupahan ang grupo sa lugar. Tumangging humarap sa kamera ang mga opisyal ng barangay pero iginit nilang di nila naturugan ang illegal na operasyon ng sindikato. Ni-raid din ang isa pang kuta umano ng Dominguez Group sa bayan naman ng Mexico, Pampanga. Nakuha rin ang ilang plaka. Ang isa may nakasulat pang prosecutor. May na-recover ding booklet ng LTO Motor Vehicle Inspection. At sa garahe, nakita naman ang tow truck na ito. Agad kinuna ng fingerprints. Sa tapat naman ng bahay, natagpuan ang isang inabandonang Mitsubishi Grandis. Sa impormasyon ng pulisya, isang nakpil ang umuupa raw sa bahay. Hinala nila, yun ang kapatid ni Raymond na si Roger Dominguez. Kwento ng isang kagawad, parating may magagarang sasakyang nakaparada sa labas ng bahay. Nung sinunog sila, sinalasano, doon medyo paunti-unti nang nawawala ang mga sasakyan. John Consulta, Nakatutok, 24 oras. Dinala na po sa Campo Liba sa Pampanga yung mga nakuwang sasakyan at mga pyesa mula sa 2 kuta umano ng grupo ng carnapping ng Dominguez na sinalakay kahapon. Yung mga chap-chap na pyesa pa lang po mga kapuso ay tinatayang milyong-milyong piso na ang halaga. Nakatutok si Trisha Zafra live mula sa Campo Liba.
Mike, hawak na nga ng Highway Patrol Group Region 3 ang mga umano'y ebidensya ng carnapping na nakuha sa mga ni-raid na bahay sa dalawang bayan dito sa Pampanga kagabi. Pasado hating gabi, isa-isang dinala sa HPG Region 3 sa Camp Oliva, San Fernando, Pampanga ang mga nakuhang sasakyan at spare parts mula sa pinaniniwalaang kuta ng Dominguez Carnap Group sa Mabalacat at Mexico, Pampanga. Isang Honda Civic, Montero Sport at Hyundai Santa Fe na may plakang NTI 548 ang mga nabawi sa Mabalacat. Mula naman sa Mexico, nakuhang isang Mitsubishi Grandis na may plakang ZTG 347 at isang towing truck na may plakang REG 668 pati iba pang auto spare parts. Sa dami ng pira-pirasong bahagi ng sasakyan sa Mabalacat warehouse, hindi ito kinaya ng isang hakutan. Nitong umaga, binalikan ng HPG at Mabalacat Police ang warehouse para roon mag-imbentaryo. Tinatayang nasa milyon-milyon ang market value ng mga spare parts na ito. January 16 pa raw nang natunugan ng pulisya ang iligal na gawain sa bahay. May mga namataan din daw ng mga armadong kalalakihang aali-aligid dito. Pinaka-latest na nakuha po natin na intelligence information ay nung January 21, more or less more or less mga alauna ay medyo na madaling araw na kung saan ay pinadala po natin o dinispatch yung mga kapulisan natin, masyado silang maingat. Dumarating sila yung mga alanganing oras ng gabi, madalian, then aalis. And ipapasok lang po yung we suppose na pagkapasok naman, doon na po titirain yung mga sasakyan, doon na i-chop-chop. Tumanggi muna ang Mabalacat Police na pangalanan ang nangungupahan sa bahay. Kasalukuyan raw nila itong hinahanap. Maharap daw ito sa kasong carnapping sakaling maaresto. May mga susunod na pagkilos pa raw ang mga pulis para masimot ang iba pang mga kasangkot ng suspect. Kasabay nito, nanawagan siya sa publiko na huwag bumili ng spare parts mula sa mga hindi lehitimong nagbebenta. Bibili man sila ng mga spare parts, bumili na po tayo dun sa mga authorized dealer talaga. Huwag na po tayong mag-take advantage dun sa mura siya and then affordable then madali. Huwag na po tayong umasa dun para matigil na po itong carnapping industry ng mga criminals dito sa ating bansa. Huwag na po tayong maki-sympathize dun sa business nila. Mike, alas 4 ng hapon nakarating dito sa Camp Olivas yung isa pang batch ng mga spare parts galing dun sa Mabalacat Safe House. Ayon dun sa mga nagdala rito ng spare parts, baka abutin pa sila ng ilang balik doon bago madala rito lahat ng mga ebidensyang kailangang itago at itabi dito sa Highway Patrol Group Region 3. Samantala, Mike, yung ilang tauhan naman ng HPG nagpunta dyan sa LTO ngayong hapon lamang para beripikahin yung pagmamayari ng mga sasakyan na na-recover mula dun sa mga bahay na ni-raid. Mike? Maraming salamat, Trisha Safra. Magkatuwang natututok ang DILG at DOJ sa mga kaso ng carnapping sa bansa at isa sa mga puntirya ng bubuuing Joint Investigating Team. Ang mga opisyal daw ng gobyerno na umano'y protektor ng tinaguriang Dominguez Carnapping Syndicate. Nakatutok si Lay Alves. Sa dinami-dami ng mga reklamo kinasasangkutan umano ng Dominguez Carnapping Group, palaisipan kung bakit nila patuloy umano ang kanilang operasyon. May sagot dyan si DILG Secretary Jesse Robredo. Ayon kay Robredo, lumalabas sa kanilang inisyal na investigasyon na may 3 hanggang 4 na opisyal ng gobyerno kasing hinihinalang mga protektor umano ng grupo. Kahit nais po namin ma-resolve yung kaso, hindi po namin hihiyain muna sila hanggat wala kaming sapat na katibayan. Kabilang sa mga pinagsususpetsyahan ay mga PNP officer. Hindi naman po yung sinasabing top cops. These are officers, it's true. Pero hindi po pa namin naikakabit kung hanggang saan siya kataas. Bubuo na ang DILG at DOJ ng Joint Investigating Team na sisiyasat sa mga kaso ng carnapping sa bansa. Layon din itong tukuyin kung sino-sino ang mga protektor sa gobyerno ng mga carnapping syndicate, kaya nakakalusot ang mga ito sa batas. May nakita raw na pattern ang DILG sa ilang kasong pinaniniwala ang kinasangkutan ng Dominguez Carnapping Group. Matapos isang paang kaso, umaatras ang mga complainant at mga testigo at isinusoli pa sa ilan ang kinarnap na sasakyan. Bagay na hindi raw nila hahayaang mangyari sa mga kaso nila Emerson Lozano, Hernani Sensil at Benson Evangelista, kung saan ang mga itinuturong mastermind ay ang magkapatid na Raymond at Roger Dominguez.
Ibig sabihin na kung merong ganitong pattern, it's either what? The complainants are threatened, the complainants have been bought. May misteryo pong nangyayari, kaya dumadami ng ganito. I'm sure by now we have learned our lessons. Yung mga nangyari yung nakaraan po, hindi na mangyayari. Kasi una, yung lahat ng taong imbelto, titingnan. Pangalawa, sisiguruhin na po na kung ano man yung ebidensyang hawak, pangalagaan. Hindi naman po ibig sabihin na panghabang panahon siya magtatagumpay. Isa sa mga tanong na gustong masagot daw ng kalihim ng Department of Justice, bakit sa dinami-dami ng kaso ni Dominguez, lahat dito nakapagpiyansa siya? Questions are raised about how come Dominguez was able to post bail 19 times. I guess there are standards on that. Na hindi ba kino-consider ang recidivism? Hindi rin ba yan kino-consider at least taasan ng husto yung amount ng bail? Babalikan daw ang mga kaso at titingnan kung nasunod ang tamang proseso. Kung questionable, I might even direct reopening of those cases. Pinag-uusapan na ng DILG at DOJ kung sino-sino ang bubuo ng investigating team. Iyahayag daw ito sa mga susunod na araw. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Naninindigan ng abogado ni Raymond Dominguez na si Attorney Jose Cruz na naaayon sa batas ang pagpapiyansa ng kanyang kliyente sa 15 hanggang 16 na kasong kinasangkutan nito. Ang hindi anya sang-ayon sa batas ay ang ginawa umanong pag-aresto ng CIDG kahapon kay Dominguez. Ke-questionin daw nila ito sa piskalya. Chika Minute! Hey there mga kapuso, umanda na kayo para sa ating at ikabong chikahan. Pilot episode ng Telefantasyang Machete. Inabagan ng mga manunood. Sina Alger Abrenica at Bella Padilla, ibinuking ni Raisa Senon. At ang pinakamatagal na nakakissing scene ni Richard Gutierrez ay si Solenn Yusaf daw. Nadala nga ba sa eksena ang dalawa? Tutukan ang mga yan at iba pang chika sa aking pagbabalik. Susunod! Kotse, kinarjak sa Angat, Bulacan. Driver, patay sa barilan. Paliparan sa Russia, pinasabugan. 35, patay. Sa Argentina, babae tumalon mula sa hotel. Himalang nakaligtas. At mula rito sa Pilipinas, patungong buong mundo. Ito ang 24 Oras